Also, very importantly, rest mentally. Iba ang pagod ng isip. Nakakapagod mag-isip. Nakakapagod mag-alala. Nakakapagod magselos. Matakot. Mainggit. Manibugho. Nakakapagod lahat yan. Hindi lang ang nakakapagod ay yung mga chemical and geometric formula sa school. Nakakapagod yung laging nag-iisip. Kaya dapat din nagpapahinga. Kaya napakahalaga yung natutulog kasi at least pag natutulog ka, napapahinga rin ang yung isip kasabay ng katawan. Pero huwag mag-isip ng kung ano-ano mga bagay na mapapanaginipan mo naman habang tulog ka kaya hindi rin napapahinga yung utak mo. Ang dami laging nagme-message sa akin sa Facebook, hinihingi ang kahulugan ng kanilang panaginip at lagi kong sinasabi, kulang ka lang siguro sa paligo, pamangkin. Kulang ka lang sa pahinga. Isip ka ng isip ng mga bagay na nakakatakot, dala-dala ng isip mo. Kasi kung ang isip, hindi naman yan parang switch. Na pag matutulog ka, isuswitch mo, hindi na siya mag-iisip. Usually, may carry over into our sleeping moments yung mga laman ng utak natin during our waking hours. Kaya yung mga laman ng isip mo lagi, pag gising ka, tumutuloy. Pagtulog ka na. At ang problema, pag tulog ka na, wala ka ng control over your brain, nagkaka-short circuit na yung brain mo, nagkakahalo-halo ang panaginip mo, kaya kumisan lumilipad ka, kumisan isda ka, na piniprito ka mismo, hirap na hirap ang kalooban mo dahil isda kang piniprito, salamat na lang at nagising ka, hindi naman pala. Kasi parang kung meron kayong bookshelf, mga kapatid, ang dami-daming libro, biglang lumindol, umuga, naglaglagan yung mga libro, nagkaiba-iba ang ayos, nagkahalo-halo yung mga pages, ganun ang maraming panaginip. Lahat ng laman ng utak mo, nagkakahalo-halo, nagkakabuhol-buhol, kaya kuminsan paru-paro ka, pero paru-parong merong blonde na buhok. Minsan yung tiya mo, naging teacher mo, samantalang never naman in your life na yung tita mo, teacher mo rin. At the same time, bigla siya naging lalaking maton. Kasi naghahalo-halo lahat yung laman ng utak mo. Kumbaga yung mga ABC na letra na dapat sana sunod-sunod, nagkagulo-gulo, naglaglagan, ganun na nangyayari sa panaginip. Kuminsan yung sunod-sunod nung magulo na yon, parang may sense din, kaya akala mo may message sa'yo. Akala mo end of the world na, nagtataksi lang yung asawa, mamamatay yung anak. Ang daming worries. Kaya ang mahalaga, pag matutulog ka na, tigilan ng kaiisip na mga bagay. At napakasamang gawain niyang manonood ka ng horror movie bago ka matulog. O manonood ka ng sobrang lungkot. O sobrang mga nakakatakot na mga bagay. Matutulog ka na lang, global warming pa ang papanoorin mo. Manonood ka ng mga Holocaust movies about the atom bomb. Dala-dala mo yon hanggang ikaw ay matulog. Kaya mahalaga bago ka matulog, magbasa ka ng scripture, pero huwag naman yung revelation ang basahin mo kasi hindi rin siya masarap mapaginipan. Babasa ka ng mga Psalms, mga Proverbs, yung mga nakakapagpaligaya para mawalan ka man ng control sa iyong ulirat, sa iyong utak, masaya pa rin at maganda ang panaginip mo.